Good day at day good mga ka-JT sa kalam. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na para akong nasa langit at puro ulap po yan mga ka-JT. Kaya po napasabi ako, Lord, nasa langit na ba ako? Lord, patawa. De, joke lang po. Medyo kahaba no ito ng natubleng to Abatang Bugyas mga ka-JT. At ito po ay puro luson lang po. Dito may makikita po tayong view deck. At shoutout kay Ate Jenny, sa family mo, kay Ate Katkat, kay Ate Kukay, kay Ate Casey, kay Giyot, kay Ate Katkat, kay Ate Kukay, kay Ate Casey, kay Giyot, kay DK, kay Lester at kay Robin. Shoutout sa inyo dyan at ingat-ingat kayo dyan. Sana pag may gulay, chat nyo ako. Pengi ako, pupunta ako dyan. Kasarapan na po ng ride dito mga ka-JT, zero visibility ang area na to. Natubleng to Abatan na Bugyas to town proper mga ka-JT. Hindi ko na po alam ng mga lugar na to pero napakasarap pong ride na to. Higit kumulang sa 15 kilometro po ito itong kalsada na to. Puro pababa po ito. Basta ho manggagaling kayo ng Atok, natubling lang po yung may ahon mga ka-JT na may taas na 16 gradient. At after nyo po doon sa may view deck na yan, puro palos mo na po ito hanggang sa may Bugyas crossing mga ka-GT. Dalampasan nyo po yung mga dito. Dito po mayroon kaming pinagtigilan. Family business po nila na unang tigil po namin. Yung may baka na bagong katay pero wala naman pong kapihan doon. At yan, nakita nyo naman po ginaw na po kami dito. Basta itong kahabaan na to, ingat lang po tayo dito. Puro lusong po ito talaga to. Wala po kayong pedal na mangyayari dito. Puro kaginawan at puro pag lang po yung makikita nyo po rito. Marami pong community dito at may lalampasan po kayo dito mga tawag dito. Ginagawang kalsada, ginagawang tulay. Basta dire-diretso lang po tayo. Huwag kayong matatakot. At ako po nilakad ko na po yung sa may ginagawang tulay dito na syempre medyo mabato. Mahirap pong sumugal, madulas at basa-basa yung kasi sa moist na madulas po yun, yung mga medyo parang boulders po or parang base course kung tawagin sa Panambak mga ka-JT. Kaya medyo po alam natin yun kasi nag-drive po ako sa dump truck at nagbibiyahe po tayo ng Pangarga. At ayan, nakikita nyo po, hindi na humakita yung bundok pero napakaganda po ng view niyan kasi tanaw po namin mga ka-JT. At dito po, ingat-ingat kayo, may mga landslide po rito, may mga na-falling rocks na nakikita ko na maliliit. At ayan po, para lang po tayo nasa langit. Kaya po mapapasana all ka mga ka-JT. Dito po wala pa kayong hirap kasi pababa pa po to. May isa pa pong view deck dito. At kalimitan po namin nakikita rito, ayan po yung view deck mga taga Calamba, Laguna, tapos sa Caloocan, ayan po isang view deck dito na wala naman po makita. Siguro po pag wala po yung ulap, medyo kita-kita po yan mga ka-JT. At dito po syempre, hindi maaaring hindi tayo pupunta dyan. Kausap ko po yung mga yan. At syempre, isang A naman dyan, JT sa kalam. Natayin po, tuwan-tuwa po ako dyan, sobrang lamig po. Dito po, wala naman po kayo makikita mga galaan. Basta ang makikita nyo lang po lagi, view deck, tanawin. Kung titigil po kayo dito, transient po, 500 per night mga ka-JT. At sa mga kainan po, malayo po yung kainan dito. Kaya kung halimbawa magra-ride kayo ng bike dito or ng motor, mga ka-JT, sasakyan, maigi po ay magdala na kayong baon tsaka maraming tubig po at medyo malayo po yung bilihan dito. Bayan-bayan po. O kaya minsan makikita nyo lang po sarado pa sila. Kalimitan po rito ay may mga tindahan kaso madalang po pero mas sarado pa po yung mga tindahan nila mga ka-JT. Ayan si paring Darwin. Yung bike po niyan ay hindi nagasgas. Tapos si Pinsan Elmer, inovertigan ko lang po sila at gusto nila po ako nasa una. At syempre si Pinsan Chino. At ayan, nakita nyo naman po yung kilometer na pupuntahan pa namin. Napakalayo pa. At ito po yung dadaanan namin. Puro ganito po. Wala na po kami natanaw pero tuwa po kami kasi puro ulap. Napatiyempo siguro talaga kami na merong may pag mga ka-JT. At ayan po mga ka-JT, tuwa po ako. Diyan po ako napasabi ng Lord, nasa langit na po ba ako? Kung joke lang po yan mga ka-JT. At ito po, dire-diretso nakita nyo naman po yan. Medyo may kabilisan po tayo dyan pero nakahawak po tayo sa pedal. Nakasunod ko po ay si Pisan Chino na napakalakas. Yan po yung una nakapunta sa New Highest Point sa may Tinok, Ifugao. Yun nga po ang raray din namin, Ifugao, tapos sa Cordillera na po ang nakalagay doon, tapos may nakalagay po doon, boundary. Mount Pulag, nakita ko rin po doon, pero syempre, medyo may kahabaan ho ito. Sinimulan po namin ng alas 5:30 ng umaga sa Atok, Benguet. Nakarating po kami ng Timok Highest New Viewpoint. Yung mga basta anong pang tawag po doon sa may parting Tinok. Mga ka-JT, sakop lang po siya.
ay pahapon na ho kami nakarating tapos may kinainan po kami. Makikita niyo po mamaya yung kinainan ko. Dito po makikita niyo po yung kapihan ko na kinapihan po namin. At ayan, nakita nyo, tuwan-tuwa po kami lahat dyan dahil napakasarap po mag-ride. Mga GT, malamig. Tapos ang haba po talaga niyan. Higit sa 15 kilometro. Basta mas mahaba po yung pababa kesa paakyat. Pero yung paakyat naman po, ay nako, Diyos ko po, ang gradient, napakataas po, lalo po doon sa may papanik na ng timok, yung tinok, yung maghihiwalay ang buskalan at tinok, mga ka-GT. At yan po, mga ka-GT, papunta na po kami dyan ng Bugis town proper, at dadaanan nyo po yung town proper dyan. Tapos meron po kami nakita dyan na, ayan po yung sinasabi ko sa inyong kalsada na ingat-ingat po kayo dito. Ako, naglakad po ako dyan kasi may mga malaking bato at madulas po yan dahil nagmo-moist. At dyan po may pinagtanungan kami, dire-diretso lang po daw yan. Tapos siyempre akala namin bundok, kaya may yun na pagtanungan namin. Yan po talaga yung madadaanan nyo papunta ng Sagada, Buskalan, Cordillera, at lahat po ng papunta dyan sa may papuntang Tinok at sa Ifugao. Mga JT, yun nga po, bababa po ako sa bike ko niyan kasi madulas po yan pagka nasagasaan po ng gulong ng bike. Hindi po tayo sigurado dyan. Siyempre, being a veteranong driver, baka tama po ako na madulas po yan dahil nagmo-moist po yan para sa bike. Kasi po magaan po ang bike. Ang bigat lang ng bike ay yung bigat mismo ng nakasakay. At ayan po, nakapakbag po ako dyan pero napakasulit naman po. Dito po, kailangan talaga naka-jacket kayo. Sa mga nagtatrabaho dito, shoutout sa inyo, kuya. At yung sa driver na nagatid sa amin na mag-asawa, si Kuya Labin, yung asawa mo. Maraming salamat sa iyo. At sana kumita kayo sa sa inyong ang tawag dito, gulayan. Sana pag-harvest nyo. Ayan, nilobertikan ako ni Pisanchino, sumakay po sila. Buti naman po ay medyo tuyo yung kalsada at si Pisan Elmer de Tapuin. Sumunod po dyan ay si Paring Darwin. Hindi po ako sumugal talaga dyan dahil siyempre mahirap na po. At after po noon, ayan po yung dadaanan nyo. Padiretso lang po yan, wala kayong liliguan. Tapos may makikita ko kayong crossing sa mismong Bugis sa town proper na kung tinatawag nilang abatan mga kasakalam. Dito po dire-diretso lang po yan, puro na naman po yan pag mga ka-JT. Magsasawa ho kayo sa pag dito, may higit 1 oras o 2 oras ho kami diyang nasa lamigan na yan. Pero napakasarap naman po, nakita nyo naman po, parang namumula na yung pisngi ko. Dito lang po, talagang kailangan nyo magbaon kahit mga biskwit, mapa 4 wheels kayo or mapa single na motor o ano man dala nyo sasakyan na mapapadayo kayo dito at mapabakasyon. Lalo na sa mga bikers, magdala na po kayo ng tubig at makakain o maalmusal. Dahil po napakalayo po ng bilihan talaga mga ka-JT. At buti na lang po, walang nagaging aberya sa amin. Muntik pa po yung bike ko, bigla po nababa sa number 11 to number 10 mga ka-JT. Akala ko po masisira yung kadena ko. Buti na lang, hindi naman po. At sa lahat po ng mga nakaride na po rito sa papuntang New Highest Point sa may Tinok, boundary po ng sa may Ifugao, ay salute po ako sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat, ay mga bikers na nakapanig dito. At talaga naman pong real talk. Ay simula po dun sa may papasok po ng Tinok at maghihiwalay ng Buskalan, ay ubusan na po ng lakas. At ako po ay ginamit ko na po yung pinakamaliit ko pong sakrang tapos sa number 5411 na tit sa panghuli mga ka-JT. At napakahirap po talagang umahon, sobra pong taas at ang gradient po talaga ay nagsisimula sa una ay 24 to 25 tapos sa susunod po na pinakamataas ay na umabot po ng 29. Sabi po ni Paring Darwin dun base dun sa kanyang tawag dito speedometer. At totoo naman po kasi talaga naman po naangat yung unahan namin. Talaga namang hindi ho namin madali ng straight. Pahinga po, ang hirap pong sumampa sa bike mga ka-JT. Ay yun naman po, sa may papanik ng Tinok. Dito pa po tayo sa may Bugis area mga ka-JT. Napakahaba nitong Bugis area na to. Dito po, medyo nag-uulan kaya medyo daan-daan po tayo. At may dadaanan po tayo dyan, makalampas po ng Bugis ng na papuntang Tinok ay napakalupit na lusong at napakalupit na kurbada. Dito po, naghahanap po kami ng kapihan na dito at napakasarap po na magkapihan dito sa gantong panahon mga ka-JT. At ayan po yung mga overtake sa inyo, yung mga pangaragang gulay na pagbalik ay pangarga naman na fertilizer mga ka-JT. Meron lang may sangsang siyang amoy, parang amoy chemical pero napaka galing naman po sa yun, sa mga pananim nila dito. At ayan po mga ka-JT, lalampas lang po tayo dyan. At may madadaanan po kaming kapihan dito, sina ate,
Basta sa mga gusto mag-ride po rito, pwede ho kahit ano, mapa 4 wheels at mapa single at bike. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na daanan namin nung una. Gusto ko magsabaw pero wala naman pong sabaw. Ayun o, kakakatay lang ng baka, bata pa. At ayun, sa loob. Mahirap lang minsan maintindihan ng salita nila. Siyempre, language po nila yon. At sobrang lamig po dito at excuse me po, tao lang po. At nag-view lang po kami dyan. Tapos nung wala po kaming makakain dyan na mainit sabaw, dumiretso lang po kami dyan. Wala pong 1 kilometro. Pag nakita nyo na po yan, yung sigsag-sigsag na yan, meron na pong kapihan dyan. Ayan, panay po ang dila ko. Siyempre, inipil ko po yung ambience ng sobrang lamig. Kung sa Baguio po ay malamig na, dito po sa may papuntang Bugya, sa doble po ang lamig. Tapos sa papuntang Tinok po, sa Ifugao, 4 na quadruplet po ang lamig. Talaga namang bunganga nyo po pag nagsalita kayo, usok. At yan na, dire-diretso lang po kami dyan mga ka-JT. Siyempre, after po namin mga 1 kilometro o 2 kilometrong lusong, may nakita na po kaming kapihan dyan. Yun nga, doon na kami nagpahinga. Tapos inokray-okray ko yung magkakapatid doon na business pala po nila yun. Tapos ang asawa nila yung taga-luto at taga-ano ng kape, mga ka-JT. At dito po ay malimit. Kape nila ay kaping barakong baga sa atin. Sa kanila, ang tawag nila ay brewed coffee. Pero ang tawag sa Batangas noon ay kaping barako, mga ka-JT. Talagang mura ang tiyan mo pag ininom mo. Tapos, sarap naman po. At ako nga po dito sa lugar na to, bawal po talaga sa akin ng kape kasi medyo sinisikmura tayo. Napainom po ako kasi napakasarap po. Ayun, pagkainom po, mga 2 oras. Ganun na po nangyari. Kaya hindi na rin po ako nagkape. Tapos hanap na lang po ako lagi na may mainit na sabaw, mga ka-JT. Yun na lang po lagi iniinom ko. Pwede naman po sa akin Milo or gatas. Pero minsan lang din po kasi siyempre, sabi sa akin ng doktor, medyo nakakasakit din daw ng tiyan yung pagkalalo sa gabi at napapanis. Yun nga naman po. Minsan nga po, nasakitan tiyan ko pagka nakakainom ako ng gatas sa gabi, mga ka-JT. At ito po mga ka-JT, dire-diretso lang po dito at makikita nyo po yung kainan dito. Pwede ho kayong umorder at maganda naman po. Tapos may view deck po yung kanilang restaurant at yung mga gantong lugar na ho nito, may ginagawa dito. Ingat-ingat po tayo dito dahil po madulas po ang kalsada. Basta po ito, kahabaan ito, pag galing po na natubling ng ahon, dire-diretso lang po puro lusong. Kaya na po yung patag niya, palusong po, kaya po hindi ako napidal. At ayan, syempre, kaya po tayo nakapag-video. Pagtingin ko po sa likod at tingin ko sa harap, walang sasakyan at iisa. At nakita ko naman pong hindi kumakain ng linya. Video lang po tayo ng video. At ayun, umiwas po sa akin yan. Ang kalimitan po sa sakyan dito, AFX. Ang makina po nila ay di-turbo at ordinaryong diesel. Kasi po, yun daw yung malalakas dito. Tapos wala akong makitang makina dito na BA1, BC2. Ang pinaka maliit ay 4D33, 4D34, meron pa nga po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na pinagkapihan namin. Ayan po, may nag-aalmusal po. May kain po sana ako, tumawa lang po si ate. At mamaya po, papanik po ako dyan sa view deck na yan. At ayan, nakita ko po si ate. Akala ko po nandun sa taas. Paglabas ko, yung pala, kapatid nyo lang. At talagang magkamukha. Parehas na po raw silang may asawa at may anak. Yung pang pinakakain dyan ni ate, anak po raw nila yan. At umorder lang po kami ng kape dyan. At nagkape po. Tapos nagmekos-mekos po sa taas. Ayan si ate. Napakaganda po ni ate. Napakaputi po nila dito. Sobra po kasi hindi ho may initan. At sabi po sa amin, pag ganito raw weather, talagang sobrang lamig po rito. At pumanik po ako sa taas sa view deck. At dito po ako ay medyo naging masaya. At napakasarap po. Kung patitirahin nyo po ako dito, hindi ako titira dito. Pero kung bibigyan nyo ako ng bakasyonan dito, hindi ko po tatanggihan. Masarap po dito ay bakasyonan. Kasi kung sa syudad ka na buhay at doon yun ang kinalakihan mo, mahihirapan ka mag-adjust dito. At ayan si ate uli, umorder na po ako ng kape niyan. Mga JT, niloloko ko na po siya dyan. Diyan ko po nalaman na may asawa na siya. At after po namin dyan, magkape. Tambay lang din po sa taas yan. Ayan, si paring Darwin, hindi po niya nakita yung view deck kasi may pinto po. Akala niya sarado. At ayan po yung inulit ko po ng kuha para makita nyo po yan. Ayan yung pag nakita nyo po sa may parting na tubling at boundary ng lampas po ng tawag dito. Yung binilihan ko na, yung tinignan po namin na bakahan, Casa Calisto, mga ka-JT. Meron po silang website, sinabi ni nanay at ni ate. Tapos pasok ulit tayo kasi maginaw. Wala pa naman po yung kape, panik po ulit tayo sa taas at tumambay-tambay lang po tayo doon at nagpa-cute mga ka-JT.
Ayan, sarap naman po magpakit dito, napakalamig po. Nung nga, yun nga po, nakita ko sa taas ay kamukha niya, akala namin kambal, magkasunod lang daw po ng pinanganak. At pinusuan ko po si ate, hindi po siya nalingon niya kasi busy siya sa pagtimpla ng kape namin. Tinatawanan po ako ni paring Darwin dyan, sayang. Ayan po, napakapi po ako. Ayan po yung kape namin, brewed kung tawagin, pero sa Batangas ay kaping barako. At ito, pumalik pa uli ako sa taas. At ito po, hindi nakita ni paring Darwin. Tinawag ko po si Pinsan Chino hanggang ngayon, si Pinsan Elmer na nasa taas. Siyempre, view deck po ito. Napakasarap po talaga. Kaya lang, pag nagkape po kayo dito sa taas, ay Diyos ko, walang 2 minuto. Malamig yung kape nyo. At ayan, mekos-mekos lang po tayo dyan at nagpakita po. Pero maulap po yan. At after po yan, siyempre, tambay-tambay lang po tayo mga ka-JT. Nagpakita po uli siya. Chechempohan nyo lang po chechempohan nyo lang po para na mawala yung pag po mga ka-JT. Para makita nyo po yung pinaka view niya. Wala pa po kami sa rice terraces, nasa parting Ipugaw pa raw po yun. Pero ito, kami po ay nakatambay dito. Pero yan, parang rice terraces. Pero makikita nyo po nakalagay, puro repolyo at nag-aani po sila. At mga ka-JT, may mga sayote po. Nandyan lang po, parang kamoting baging lang sa atin, sa Kalamba. Na tumutubo lang, pero dito po ay Diyos ko, pwede ko kayo manguha kahit araw-araw. Ayan o, yung baba na yan, ang daming sayotehan na yan. At syempre mga ka-JT, hindi naman maaaring hindi tayo magpapakit dyan. Feeling tayo, napakalamig, parang amboy mga ka-JT. At yun po, formang angas-angas. At shoutout nga pala po sa inaanak ko at kay Ate Sian at sa kumari ko Majonda. Sana makarating tayo dito. Kaya to ni Oreo mga kasakalam GT. Pwede ho wala ng aircon dito, kaya lang mahalay ang gastusin pagka nakakotse at naka 4 wheels. Sa motor, hindi naman po. Sabi sa akin ng mga nakamotor na taga Kabuyaw ay 1,000 lang to 1,200 papunta dyan. Naka ADB sila, naka Honda Click lang ako. Pero may plano po kami, Kuya Mike, San Oyen, yung mababang motor lang. May plano kami na mumotorin natin to, ni na paring Darwin, ni Insan Chino at ni Pinsan Elmer, at si Kuya Mike. Sasama raw po siya, tapos si Pisa Oyen. Pero pag minutor po namin to, papaling na po kami ng tinok at ng sagada. Siguro napakasarap po doon. At pagkatapos po noon, nawala magkape namin doon at tumambay-tambay at magpa-picture-picture, dumiretso na ho kami. Pabugyas na po ito. Kailangan namin marating po yung bugyas sa town proper, yung Abatan kung tawagin nila na lugar. At nagpakita na po yung mga view at nawala na po dito yung konting usok-usok at yung pag medyo nagpaliwanag po rito. Nakita nyo naman po, napakaganda po ng lugar. Lalo po sa personal habang binababa nyo to, tapos nakikita nyo po yung ibang mas magandang view pa rito na hindi namin makita dito sa video kasi hindi kami makahinto at palusong. At nag-iingat po kami. Maghihinto man kami, makikita namin may mga ulap na dumadaan, may mga pag-uli, mga ka-JT. Basta dito, dire-diretso lang po ito. Wala naman po kayong paglilikuan dito. Lusong pa rin po ito. Ayan, makikita nyo po yan. Tapos may tinigilan po kami dyan na puro sayote, mga ka-JT. Yung view deck na yan. Ayan na po yung kasama ko. Nakita nyo naman po, kondisyon na nakapagkapi na. Si Pinsan Chino, Pinsan Elmer, at si paring Darwin na nasa huli, mga ka-JT. Nakita nyo naman, nag-ride kami, naka-jacket. Si Pinsan Chino, napakalakas po niya. Nakita nyo naman po yung hita niyan, hindi man lang nag-sleeves or ng pangbaba, basta amboy nakita nyo naman po, dire-diretso lang po kami. At muntik pa po kami makancel nito, gawa ng si Pinsan Chino ay nag-meeting. Buti na lang, mabait si ma'am. Shoutout sa inyo ma'am, maraming salamat po. Natuloy yung ride namin. Baka po ito na yung last ride ni Pinsan Chino. Baka maging ninang po kayo ni Pinsan Chino, nalalapit na po. Yun po sabi sa akin, baka kunin kay ninang. Joke lang po, baka lang po. Pero baka last ride na po ni Pinsan Chino to. May nagbabawal na po kasi, ma'am. Maraming salamat po sa ma'am ni Pinsan Chino sa TDK. Ayun na, Pinsan Chino, sinabi ko na. Bahala ka na kung anong reaction mo. Dito po mga ka-JT, siyempre, dire-diretso lang po tayo dito. Walang humpay ho to hanggang sa marating nyo yung Bugyas. Puro lusong na ho to. Bugyas Town proper. Pagdating nyo po sa Bugyas Town proper, makikita nyo po yung police station. After po nun, may kakananan na po kayo na crossing papunta pong Tinok. At mga ka-JT, medyo may kahabaan po talaga itong aming niraride na to. Sobra-sobra pong haba talaga. Tapos sobra-sobrang ginaw po mga ka-JT. At salute nga pala po ako sa mga taong nakapag-ride na dito ng bike. Medyo siyempre
dream ride, eh. Medyo pinaghandaan ko rin naman din po 'to. Ito po yung nakaraang mga vlog ko na nag-e-ensayo. Kailangan po talaga ng ensayo kasi ho, higit kumulang sa 12 o 10 kilometro ang taas ng aahunin na may 24 to 29 gradient na ahon mga ka-JT. Talagang naangat yung unahan namin tapos sa wala pong recovery. Puro ahon po, ang pinakamababang ahon po ay 10 gradient. Yun na po yung pinaka-recovery nyo. Kaya kami nagpapahinga sa mga gilid-gilid na ang hirap sampahan. Pero ako, nakakuha ko ng style. Bababa muna ang gulong. Tapos ibababa ko muna ng mga ilang metro. Tapos babalik ako papanik para mas mabilis. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na nakakita kami ng view deck. Tambay lang po kami, ayan sabi ko kay Pinsan Elmer, sana ayan nandiyan na yung pangkuha mo na si Pinsan Michelle, ayan puro sayote po yan, hindi po yung pananim, nasa baba po yung mga pananim, umabot lang po dyan yung gusto ko po manguha ng talbos niya, napakasarap po niya, kinakain ko po lagi, hindi yan lang po, hindi ko nakain yung talbos po ng sayote mga ka-JT. Dito po may komunidad na po kami nadadaanan nito, parting po ata to, basta Bugyas pa rin po nakakasakop dito. Hindi ko na lang po alam kung ano to, kung sakop pa po ba ng Natubleng, pero komunidad na po ito, parang hindi ko alam kung town proper po ba ito. Pasensya na po. Sa mga nakakaalam po, please comment na lang po. At kung naalalaman nyo na lang po, silent na lang po kayo kasi mapapahiya ako. Hindi ko po alam yung lugar. Sa totoo naman talaga, hindi po ako familiar dito sa lugar na to. At first time ko po napunta to. At nakadiretso, hanggang Atok lang po kasi ako. At yun nga po, nadiretso ko po ito. Mga ka-JT. Pero alam ko naman po yung mga Bugya, Tinok, Ipugaw. Alam ko naman pong puntahan. Ang hindi ko lang po alam itong mga lugar na to, kung anong lugar na po ito. Kaya pabulong na lang po, mapapaya po si JT sa kalam kasi puro lang po ako ride dito, daan. Joke lang po. Sa mga nakakaalam po rito, kayo na po bahala kung anong lugar ito. At napakasarap lang rin po na yung tindi po ng init na yan, mga ka-JT. Ay Diyos ko, yung init na yan ay malamig pa rin. Pero syempre, nagse-shades tayo. Nagmo-moist nga po yung shades ko dyan. Kahit po napakalit na kasi po sobrang lamig mga ka-JT. At after po natin dito, syempre, mga ka-JT, dyan lang po kayo makakabili ng mga inumin, pagkain. Kaya kailangan bumili na po kayo dito. At after po dito, ay mahaba-haba na naman pong wala na naman po kayong makikita kung hindi bahay-bahay at yung mga nagpa-farmers. At kalimitan language nga pala po nila dito pagka po sila magsasaka, farmers po ang tawag sa kanila. At depende po sa sinasabi nila pagka daw pong gantong kalakasan ay may mahalang presyo, ay repolyo po ang hindi man dito sa sa parting to, Benguet, Cordillera. At pag naman po tawag dito Taghina, ay nako lagi po sila lugi. At ito po I Love Burgess taon na. At ito na po yung sinasabi ko sa inyo na konting ahon. At pagkakalampas nyo po rito, ayan makikita nyo po yung Ayla Bugyas na yan. Abata na po ito mga ka-JT. Lalampas lang po kayo dito ng ngayon, yung police station nasa kaliwa na yan. Yung diretso po niya, yung sa may crossing na yan, ayan po yung nakita nyo po yung police station na yan, kulay blue na yan. Ito po may crossing po kayong dadaanan dito mga ka-JT. Ang diretso po nito ay papuntang Sagada. At ang kaliwa po ay hindi ko na po alam. Makikita nyo po yung signage dyan mga ka-JT. Tapos kakanan lang po tayo dyan mga kasakalan JT. At ayan makikita nyo po, dire-diretso lang po tayo. Nakikita nyo yung kulay green na yan. Pakanan lang po tayo doon mga ka-JT. At doon na po yung papuntang Tinok. Kakanan po lang tayo dyan. Ayan, yung kanan na yan mga ka-JT. Liliko lang po tayo dyan. At ayan, magsisimula na po ulit tayo maglusong dyan mga ka-JT. Ayan yung crossing. Yan diretso po niya na ipapuntang Sagada. Kanan na po tayo dito mga ka-JT. Ito nga po. Medyo pababa po ito mga ka-JT. At see you on my next vlog. At ayun po, nakababa na po tayo. Ayan, medyo nakakatakot po dito. Meron pa po tayong next vlog papuntang Tinok naman, babus.